Bagong e-compreneur ka ba? Malamang na-inspire ka sa mga success stories sa mga e-compreneurs. Yung mga kwento ng life-changing income, freedom, at tagumpay. Pero alam mo, ang mas mahalagang tanong na dapat nating itanong is kung ano ang mga pagkakamali nila nung nagsisimula pa lang sila. Kasi kung nalaman nila agad ito, baka naiiwasan nila ang ilang pagkatalo or baka mas napalaki pa nila ang kita nila. Hi, my name is Jason Ferrer and I help Filipinos to succeed in e-commerce. Kung bago ka dito, click on subscribe. Also, click on the notification bell para ma-update ka tuwing nag-upload kami ng bagong video. Ngayon, pag-usapan natin ang 5 mistakes na madalas gawin ng mga new e-compreneurs sa Pilipinas at paano mo to maiwasan. Ang sikreto, awareness, and action. Kapag alam mo mga mistakes na pwedeng mangyari, mas madali mo itong maagapan. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 pinaka-common na pagkakamali at kung paano mo sila maiiwasan. Unang problema, hindi alam ang dahilan kung bakit mababa ang benta. Pag mababa ang benta, madalas ang sinasabi, tumal ngayon, ang pangit ang bigay ng Facebook, mahina rin ba sa inyo? Kung nasabi mo na yan, malamang di mo pa nadadiagnose ang totoong problema. So dapat tayong matuto ng root cause analysis. Nasaan ba ang problema? If the problem is attraction, meaning mataas ang advertising cost at mababa yung engagement ng customer, marketing problem yan. If the problem is conversion, meaning marami naman nag-i-inquire pero konti ang bumibili, sales problem yan. Tandaan mo to, a well-defined problem is a problem half solved. Second problem, cash flow problems dahil sa maling financial management. Ito sobrang common. Ang laki ng remittance ni courier, pero dahil wala kang maayos sa sistema, nagkakahalo-halo yung personal at business funds mo. Ang resulta, nagalaw mo na ang pera na pang reorder ng stocks or magagamit mo sana pang marketing mo. Ang masakit, ang ganda pa naman ng performance ng ads mo, pero hindi mo na scale dahil kinapos ka ng budget. Kung walang sistema ang pera mo, hindi magwo-work ang negosyo mo kahit gaano pa kaganda ang produkto or advertising mo. Kaya maaga pa lang, i-set up mo na ang financial management system mo. Simple lang. Separate your personal and business accounts and track every expenses at income na lumalabas at pumapasok sa business mo. Pero alam mo ba, kahit maayos mo ang problema sa sales at cash flow, may isang bagay na pwede magpabagsak ng negosyo mo. Ano to? Logistics. Stay until the end dahil mapag-uusapan natin ang pinaka-importanting mistake na makaka-apekto sa future ng negosyo mo. Third problem, walang sistema para sa logistics. Kaya, mataas ang returns. Alam naman natin, sa Pilipinas, 90% ng buyers gumagamit pa rin ng COD or cash on delivery. Ang problema, pag nag-return ng item, hindi lang lost sale yan. Dagdag gastos pa sa shipping fee, RTS fee, supplies at labor na ginamit mo. Minsan, hindi mo na mabenta ulit yung item na binili kasi lasog-lasog na to. Kung hindi mo pa na-handle ang RTS mo, baka hindi mo alam, milyon na ang nawawala sa'yo monthly. Kaya dapat mag-set up ka agad ng efficient logistics systems. Work with reliable couriers and track your return rates. Fourth problem, people issues. Pag maliit ang team, madali lang. Pero habang lumalaki, dumadami din ang problema. Kaya kailangan mo ng leadership skills. Hire the right people, train and promote the best, and yes, you have to fire. Pero higit sa lahat, ang isipin mo, anong culture ba ang binubuo mo sa organization mo? For example, kung toxic ang culture mo, kahit gaano kagaling ang mga tao mo, aalis sila. Kaya dapat, bigyan mo ng halaga ang tamang leadership at communication sa team. Build a culture where people thrive and contribute to the business. In most companies, they default to the family vibe culture. On my companies, we follow the sports team culture kung saan ang goal ng lahat ay manalo. At ang huling problema, pero pinaka-crucial, the owner burning out. Alam mo ba na ang biggest risk sa negosyo mo ay ikaw? Entrepreneurs are prone to burn out kasi sobrang dami ng responsibilidad sa negosyo, sa pamilya, sa lahat. How to solve this? Prioritize
self-care. Sa ating mga entrepreneur, pag sinabi mong self-care, ito ay isang privilege. Ginagawa mo lang to pag may libreng oras ka. Natutunan ko that don't make self-care a privilege, but make it a high-performance tool. Ibig sabihin, hindi ka makaka-perform at your highest level pag hindi mo inalagaan ang sarili mo. Kung gusto mong maalagaan ang mga tao sa paligid mo, alagaan mo muna ang sarili mo. Sabi nga ng mentor ko, ako naman muna. Why? Because your business grows when you grow. Take breaks, set boundaries, and prioritize self-care. Ngayon, paano mo maiiwasan mga mistakes na to? Again, these are the steps. Number 1, gumawa ka ng root cause analysis para malaman mo kung problema ba are sales or marketing. Number 2, set a solid financial management system. Ihiwalay mo yung personal at yung business funds mo. Number 3, ayusin mo ang logistics at magkaroon ka ng shipping process para mabawasan ang RTS mo. Number 4, build a strong and positive team culture. Higit sa lahat, prioritize self-care. Kapag unti-unti mong inayos ang bawat aspeto na to, magiging malakas, sustainable ang business mo. So ano sa mga problema na to ang sobrang nakarelate ka at nakitaan mo ng value? Comment below. If you want to learn more, watch my next video, how to automate your e-commerce business for scalability. Dito, pag-uusapan natin kung paano gawing efficient ang operations mo para maiwasan ang burnout. Don't forget to subscribe and let's build your e-commerce success together. See you sa next video!